naging usapan na dinaluhan ng mga, alam mo na mga scholars, tinatanong nila kung yung paggamit daw pa ng mga ganitong klaseng endorsers ay epektibo pa. Akala nila hindi na makakabalik, nagbabalik na yung mga endorsement kasi parang nabalitan natin dati, nawala si Daniel, si Catherine lang ay tinira. Hindi naman sinabi ng brand na kukunin sila together. Di syempre, naging malikot ang isip ng mga tao na naniniwala ba kayo dyan? Grabe, hagulgol si Sam. Di, ang mas mahirap daw kasi sa kanila, hindi sila simpleng mag-boyfriend-girlfriend. Kulang na lang yung basbas talaga eh. Pero ang taka lang ako kasi ang tagal ng issue naman. Ayaw niyang magsalita about their breakup. Mga Marites! Happy Women's Month! Akala ko fireman. It's Monday! Fire Prevention Month din. Kaya naman live na naman ng kicking ang inyong Fab Four! Bago ang chikahan natin, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbearable professor, Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Women's Month! Happy Women's Month! Thank you, sir. Ikaw lang naman ang tunay at biological. Legit at legit. Pero tama rin siya, Fire Prevention Month din ngayong March. True. Kaya naman, mag-ingat-ingat, dahil sunod-sunod na sunog na naman. Ito init. Natuloy ba yung 46 degrees ngayon? Basang init. Parang hindi masyado. Hindi pa? Hindi pa. Pero suspended yung classes. Oo, dahil nga 46 degrees daw yung heat index. Oh, Nasuspend. May mga... Ano ba heat index? Ha? Basta init. Basta init. Thank you muna kay Tetra. Maraming thank you sa pakulay. Thank you, Tetra. Siyempre, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo po ma-miss yung ating weekly episodes at siyempre yung iba pa nating mga showbiz-related content. Yun. Wow, di ba? March na mga Marites. At sa Wednesday, Wednesday, siyempre. Ay, sa mga Katoliko, yun po. Kaya na, ito na po, isang linggong Chismis! So, by Wednesday, magsisimula na tayo ng mga bagong Oo, bago na ang ating tema. Sa Thursday. Sa Thursday. Diba? Maloka ako, mami, may crucifix dyan. or meron live na magpapapako sa cruise. Hindi ako yun. Diego. Diego, yeah, pwede. Pwede. Kaya ba? Balita muna tayo bago mag-webs na tayo mag-ano. Wow. Magplano ng tawag dito? Holy Week. Tsaka, ano tawag dito? 14 Stations of the Cross. Yun. Ito isang Airvic Bihandre, inireklamo ng physical assault ng sariling kapatid. Yes, PhD. Yes, nakakalungkot man. Yeah. Dahil, syempre, wala pang binibigay na pahayag si Ervic o si Councilor Ervic. Close kayo Kaya nga, in a way, nakakalungkot. Nag-message ako sa kanya. Sabi ko, hi Ervic, kumusta na? Pero di siya sumagot. So, nilarespeto ko pag ganon. Hindi naman ako yung mangungulit. Diba? Kasi medyo sensitive ang topic na to. So, paano ba? Ayun na nga. Naglabas ng parang, resibo, kung resibo man matatawag, itong kanyang brother na si Erwin Bihandre na nakatira sa ibang bansa. Pati yung kanyang asawa at mga anak. Yes. So itong si Ervic kasi, nag-birthday kasi itong kapatid niya, I think just a few days ago. At bumati si Ervic ng happy birthday, bro, parang ganon, God bless. Ayun na. Because of that greeting sa Facebook, I think, sumagot itong si Erwin. Itong si Erwin ng parang, ayun na, parang okay ka lang. Kapal mo, chuchu-chuchu, kung ano-ano, pagkatapos mo kung
Bugbugin. saktan, sa harapan ng mga anak ko, na nagkaroon ng trauma. It happened nung New Year pa. Pero nanahimik daw sila. Tapos, yun lang ang nakakuha siyang pagkakataon ng sumagot. I think, nung bumati nga si Ervic, tapos ilabas niya tong mga larawan niya. So, ibig sabihin itong larawan na ito ay noong January. Kasi doon nangyari. Dito sa Pilipinas. Noong January 1. Tapos, sa head daw siya. Tinuntok mo mga ganon. So, pati yung wife nitong Erwin, naglabas din, si nagkwento, at sinabi na yung na-trauma din yung mga anak daw nila dahil na-witness yung mismong pangyayari. So, yun. Siyempre, medyo nakakalungkot. Sa ngayon, ang nababasa natin at ang alam natin, yung panig nitong kapatid ni Ervic. Si Ervic ay wala pang binibigay na anumang pahayag. Upon checking the Facebook of Ervic, mukhang tuloy-tuloy naman siya sa kanyang ginagawa kasi nangangampanya din si Ervic para sa pagiging konsehal muli ng San Juan, diba? So, nung nakita ko, parang nagkaroon sila din ng mga relief operation, mga ganon, or so tuloy-tuloy lang siya. Next week na yung local Yeah. Okay. Yung official na pangangampanya. Ito. So wala siya, pero tahimik siya, hindi siya nagbibigay ng anumang pahayag. Siyempre ako personally, sa pagkakakilala ko kay Ervic ay napakabuting tao naman. Hindi natin alam talaga kung anong kwento nito, parang kung anong meron sa pamilya nila, kasi magkapatid eh. Upon reading yung mga comments, tama rin yung isang comment na nabasa ko na parang, kasi na-judge na siyempre, parang who we are to judge, hindi naman, although ayan nga, we can never tolerate, of course, physical assault or anything, pero hindi din natin alam kung anong totoong kwento daw, anong pinagmulan, kasi hindi din naman sinabi, bakit, kumbaga parang bigla na lang bang ng jombag, kung ng jombag nga. Baka merong talaga, may pinanggagalingan. Nagsalpukan silang dalawa, hindi natin alam. Grabe naman kung gano'n, anyway. Yun, so, sana babigyan din to ng linaw at malaman din natin yung panig ni Ervic. At siyempre, hindi to maganda, lalo na ngayon na eleksyon at tumatakbo siya bilang isang konsehal, public servant ng San Juan. Diba? Magiging malaking kasiraan sa kanya to kung hindi magkakaroon ng totoong linaw. Negative yan. May dadagdag ko naman dyan, base sa nabasa ko doon sa post ni Jay ba yun, asawa? Asawa ni Erwin. Ayun, nakababatang kapatid ni Ervic. Nadala yan sa presinto, yung usapan na yan. Immediately after nung mangyari magbubugan, dinala sa presinto. Tapos doon sila nagkaayos. Wala nang magpa-file ng kung anong complaint or whatsoever, blah, 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 blah. Pero nagulat na nga lang daw nga sila pagbalik nila ng States, hindi nagparamdam until nung nag-birthday nga. Tapos sinagot yung birthday, binati na parang ang kapal-kapal naman ng mukha mo. Wala kang paramdam sa amin for the longest time since mangyari yan. Tapos biglang babati ka ng birthday. Tapos pinakita na yung mga itsura nung di umano'y pambubugbog sa kanya ng kanyang kuya. So yun ang sagot nung kanyang, ano ba tawag doon? Hipag ba yun? Yung asawang babae. Asawa ni Erwin. Yung asawa ni Erwin. Hipag. Yun. Okay na ba yung audio natin, ha? Ay! Okay na, Kasi may mga dito eh. Sige, basta maayos sana. Sana. Sana maayos. Kasi talaga si Erwin ang madadali dyan kasi siya yung tumatakbo ng public office, sabi nga. Tsaka siya yung tinuturong ng jombag. Pero may dahil nga sa issue na yan, may lumabas din, may mga nakahalukay, of course, na mga luma pang issue dati. Parang 2016 pa yata to na nagkaroon din ng incident na nagkaroon ng complaint kay Ervic ng pambubugbog din. Hindi na sa kapatid niya, ibang tao naman. Yun, so syempre alam mo na, maiko-connect the dot ng lahat. Kung saan. Pero sana pa rin ay malagpasan to, maayos, lalo na magkapatid, pamilya yan. True. Diba? Yun. May ibang comment naman, sana daw hindi na muna isi-social media. May nagsabi naman, nanahimik na ka mula nung mga ganon. Tapos biglang bumati. Yeah. Go! So, ang weird no, bumati siya, tapos hindi pa pala sila okay. Kung totoo, di ba? As per the claim ng wife, yun yung first time after nung mangyari yung incident at nakabalik na sila ng ibang bansa, biglang bumati. Alam mo minsan, although ako, wala naman kasi akong siblings, pero di ba minsan talaga, pero hindi ko to sinasabing tama kung totoong nangyari. Pero di ba minsan talaga sa mga magkakapatid,
Hindi ko alam kung mga nakainom o minsan nagkakaroon ng pisikalan. Medyo pero sobra medyo yun. boboy lang talaga to. Sobra. Okay naman. Kasi yung magkasigawan or magkasagutan sa inuman. Or magmurahan man lang. Parang magbalibagan ng kung ano. pero hindi yung direkta sa'yo. Oo, na marami. Oo. Anyway. Sige. Ayusin nyo yan. Na kay Ervic ang burden of proof. Burden of proof. Anyway, Ervic, if you want to give your side, alam mo na, welcome at Yes. Okay, ito mga Marites, ito. Alma Concepcion at anak, nakagat ng aso. At may paalala sa mga pet owners, Mr. Fu, Correct yan, grabe aso ka naman. Nakakaloka, hindi. Kasi nag-post si Alma Concepcion. Nakita natin yan. Na may dito, sugat sa mukha. Tapos, ang nakakaloka dyan, alaga nilang aso, yung kumagat. Mismo. So, yung alagang aso na yon nila, hindi kasi sinabi yung breed. Ayan, no? Yan, Hindi breed. sinabi yung, hindi ko alam, sorry, I'm not good sa mga breed ng aso. Ako rin, pero Pero yung grabe. aso na daw na yan, alaga nila 4 months old pa lang. So matagal na sa kanila yung aso. Tapos, talagang malapit sa kanila. At katabi nga daw niya matulog yan. Katabi niya matulog, etc. So, bago nangyari kay Alma yung pagkagat sa kanya ng aso, nauna yung anak niya. So yung anak naman niya, Kobe, anak ang kapatid? Anak. Okay. Si Kobe yung pangalan na parang nabangga o nadaganan, kinagat. So, syempre, ang tingin nila doon, baka nabigla or what. Pero still, amo sila eh. So, sumunod na insidente, si Alma na. Yung kay Alma, sa mukha. hawak-hawak niya. Yun ang kwento niya. Tapos, basta nagka-cuddle-cuddle, bigla lang daw siyang kinagat. So, nalulungkot siya kasi parang for now, syempre, hindi nila muna pwede i-cuddle-cuddle yung aso. Pero yung aso nga, since 4 months old, kasama na nila. Ang pangalan ng aso ay Sniper. 4 months pa lang. Pero mabuti naman mapunta sa kanila. Nasa kanila. Pero mabuti naman at kumpleto pala sa bakuna. Kompleto sa bakunas yung aso, pero syempre kailangan pa rin ata magpa-shot nung nakagat. Hindi mo pa rin masabi. Tapos, ang paalala lang niya, una, sabi niya, bilang kumpleto naman daw sa shot yung aso niya, so kailangan pa rin niya magpa-shot. Ang paalala lang nila, sabi nito ni Alma, sinabi raw sa kanya ng doktor, hindi naman daw kailangan in 24 hours. Dapat daw, at pwede pa daw hanggang next day o hanggang 2 days. Basta wag daw aabot ng 10 days. Lalo na kung vaccinated naman yung aso. Tapos, sinabi din niya na dapat malaman nyo yung LGU nyo. Dahil sa LGU, meron palang libreng bakuna or libreng shots. Totoo yun. So sabi niya sa QC, sa lugar nila, nakakuha siya ng libreng bakuna for her and for the anak. So yun lang naman yung paalala niya. Nalulungkot lang siya kasi nga, Sariling alaga na matagal na nilang kasama sa bahay. Pero syempre, mga netizens, alam nyo naman, may na-alarma. May hanash pa din. Sinasabi nila na parang, naku, hindi ka makagatcha kung wala kayong ginawa. Aray. Pero possible, di ba? Ang paliwanag nung veterinaryo na nagsalita tungkol sa kaso na yan, baka daw na-stress yung aso. Sa pagkadel? Hindi, may chance talaga. Minsan. Uy, ganun daw. O yun ang sinabi na parang... Baka stress siya nung moment na yun. May stress minsan yung mga aso. Or di kayo dahil sa siguro bilang naman iba yung... Di ba dog lover, di ba? Are you? Naalala ko tuloy yung palabas kagabi sa Jessica Soho, di ba? Yung pinana naman sa Visayas ba or something. Na may mga pana naman doon sa aso na nawagan din sa mga LGU nga. Buti na buhay din yung aso. So yun lang. Buti na lang wala na din kami alagang aso dahil wala na mga talaga alaga. ako mahilig sa aso. Ako. Saan ka mahilig? Sa boys! Sa boys! Naku, grabe ka talaga, Mr. Fu. You never change. Oo. Okay, ito na, idiretso naman natin kay Senator Bong Revilla, nais palawakin ang authority ng MTRCB. Ayan, dahil nga, alam mo na, sabi nga niya. Ano ba? May meron siyang sagot yung tinanong, kumbaga, di ba? Hindi, tuloy lang. Tuloy ka. Pero ako hindi ko naririnig siya Ito hindi ko na narinig. Pero sabi nga ni Senator Bong numarap siya sa Mediacom, hindi kasi tama na yung mga online at streaming kung ano na lang pwedeng ipalabas kahit hindi ito tumatalima sa kagandang asal, moral values at kultura ng bansa. Yun, kaya
who knows, baka kung si Senator Jinggoy medyo naalarma rin, Senator Bong naalarma rin siyempre dun sa mga yung mga nasa online tsaka streaming na walang control. Kaya nga igagawa raw siya ng batas para bill para i-propose siyang paglawak ng authority ng MTRCB. Tama naman. At alam niyo si Senator Bong, di ba? Maraming act na pinagawa. Yung Expanded Centenarians Act, Free College Entrance, No Permit, No Policy. Marami po siya. Ito nga gagawa siya ng batas tungkol sa industry. Yung pagpapalawak ng Eddie Garcia Bill. Yun. Kasi na parang natatalo yung producers, limitado yung mga oras. Kaya time to revisit the Eddie Garcia Bill. Tsaka after ng kahit bago-bago pa lang yung Eddie Garcia Bill. Kampanya, pelikula at TV naman na kanyang gagawin. Yun. Na pinaghahanda niyang season 4 ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. O yan, naitawid mo yan, ang dire-diretso. Ang title. Ang dami mo nalaman kay Senator Bong. Kasi nga, di ba? I'm close. Oo nga. Tsaka para bang gusto niyang i-privatize yung MMFF. I-private hindi lang government ang hawak. Parang gano'n, di ba? Para maging mas maayos. Parang mas di maganda. Yun. No? Talaga? Parang yan, di ba? Tinatanong kasi, di ba? Baka iba lang yung iba yung mamumuno, dapat taga-industry. At ito nga para matulong sa mga producers. Para mag-ano siya ng bill, para mababaan yung bayad sa sinihan. Yan pa. Isa yan. Parang ang tagal ng issue yan. Oo, matagal na issue. Pero may magkano natin. ng sini 400? Oo, di ba? Okay. Mahal. Okay. Damihan na siya, kay Senator Bong. Yes, I'm close. Sa birthday ko siya. Eto, Piolo Pascual, Jericho Rosales, Coco Martin, Yasi Pressman, Tony Gonzaga at iba pa sa political endorsers. Effective nga ba? Effective pa ba? Yan yung naging usapan sa isang forum na dinaluhan ng mga, alam mo na, mga scholars natin, mga nasa entertainment industry din. Tinatanong nila kung yung paggamit daw pa ng mga ganitong klaseng endorsers na matatawag, lalo na sa mga party list. Party list, yan. Ay epektibo pa. Siyempre, hindi pa natin sa ngayong mga panahon na to, hindi pa natin masasabi kasi mga bago sila ngayon, di ba? Although, napansin dyan yung mga parang palundag-lundag lang na mga party list, itong mga nag-i-endorso to, kagaya nga daw ni Coco Martin na dati nung may palabas siyang Ang Probinsyano, siya yung nag-i-endorso ng Ang Probinsyano. Ngayon, FPJ party list na yung kanyang ini-endorso nasa as party list. The same thing with si Yasi Pressman na siyempre associated siya dito sa mga Villafuerte sa Bicol. Talagang kinarir naman niya ang pagsasalita ng Bicol para maitawid lang siguro yung party list na diba? Bicol Saro. Habang itong si Jericho Rosales naman para sa Ako Bicol kasi talaga namang legit na may dugong Bicolano siya. And si Piolo Papa P, siya yung ngayon nag-i-endorse ng Ang Probinsyano. Oo, dahil si Coco nga doon na siya sa FPJ. Plus meron pa ngang iba binanggit pa yung mga sina Tony, yung mga social media influencers na tinatawag, etc. So, but still, ang sinasabi nitong grupo na to na magkahalong nasa entertainment sa academe, yung para ng message, mas maging matalino, mapanuri. Kasi yung nadadala ng mga, yung ibig sabihin na ini-endorse ni ganito, ibig sabihin yun na rin yung kanyang pinaniniwalaan, di ba? So, mas maging maayos lang daw po ang mga magboboto. O yung gustong pang bumoto. Kasi yung iba dun sa participants, sinasabi, parang ayaw na nilang bumoto. Hoy, doon sa recent survey nga, doon sa top 12, parang 8 doon, taga entertainment tsaka broadcast industry. Okay, sana maalala ko. Siyempre yung dalawang Tulfo. So, dalawa na. Si Tito Sen. Yung Tulfo, diba? Pero dalawa nga lang yung sinasabi niya. Dalawa hindi kasama. Si Ben? Si Ben tsaka si Erwin. Si Sir Rafi kasi, kasama siya sa first batch. So, dalawa na. Si dalawang Tulfos, Tito Sen, Senator Bong, Senator Pacquiao. So, 5 na ko. Si Willie. Willie Revillame. May dalawa pa, sorry. Lito Lapid. Pito lang ata. Hindi ko na matandaan yung isa. Diba? Puro showbiz at broadcaster.
Yun talaga ang gusto ng Pinoy. Wala to. Yun talaga, di ba? Yun talaga eh. Oo. Diba? Hindi pa naman ngayon, di ba? Ang number 1, Erwin Tulfo. Ang number 2 ata si Senator Bongo. Talaga? Doon niya sa survey nila. Hindi, basta di ba may mga independent na mga survey firms. So nilabas yung mga last week or 2 weeks ago na yun nga parang ang daming taga-industriya. Lagi naman na marami, di ba? Yan ang isa sa mga pinag-usapan doon sa inatinan nating forum na sinasabi nga, syempre parang mind conditioning din eh. Para kaya yung iba bigyan naman doon ng parehas na platform at saka media na makilala rin sila. Kaya binabalik yung responsibilidad sa mga botante, sa tao. Yun lang. Basta ako naniniwala ako, magkakaroon lang tayo ng changes. Magsisimula yan sa mga botante. Yeah. Yun na. Hanggat ganito kayo at ganito. Talagang kayo, kasi hindi ko sinasama sarili ko. Dahil alam ko na yung responsible voter ay hindi tayo mababago. Kaya nga binabalik sa kanila. Kayo yan, bahala kayo dyan. Kahit na kunin pa nila kung sino ang pinakasikat. Kung alam ninyo na hindi dapat at karapat dapat na iupo, ayan na. Huwag niyong iboto. Yan. Dahil dyan, iboto natin si Rose Hindi ako Garcia. tatakbo ever. Serious. Maglalakad lang siya. Hindi, ito meron ako napanood. Hindi ko alam kung matagal na to. Pero sinabi to ni Vice Ganda. Sinabi niya na, tatakbo daw siya. Ako si Vice Ganda. Tatakbo ko in 2 years time na presidente. Tapos, presidente. At kapag ako nanalo, ang laki talaga ng problema ng Pilipino. Sabi niya dahil ako yung binoto na tapos ako yung nanalo. Hindi, nasa tawa ako kasi nga, di ba, akala ko sasabihin niya na ako talaga dapat ang maging presidente. Pero ang sinasabi niya, pag ako napanalo niyo pa at binoto niyo, ang laki talaga ng problema ng Pilipinas. Nakaka-alarma na yung issue na yan. Connect ko lang kasi di ba doon sa nakaraang sexy babe nila portion. Meron isang kandidata doon na walang ka-awareness sa COMELEC ha. Hindi niya alam kung ano yung COMELEC. Di ba nakakaloka yun? Papatawag nga siya. Di ba? Nakakaloka. Hindi niya alam ako. Para naalala ko naman tuloy din sa isang beauty pageant din. Yung sa Tarlac ba yun? Yung mga hashtag vocational schools. Explain, tapos biglang kinunik niya sa vocalization, sa music. Just ganun na po nakaka-alarma. So, yun o. Ano nangyayari? Ano tinuturo sa school? Yun na. At least kami dito sa Marites. Dito sa Marites, pinaalalahanan sila ha. Sabi nga ni Rose, nasa inyo yan, wala sa amin. Ako Kaya gumagawa na sarili yung problema. Lalong sure din ako. Balitan tayo. Tuloy-tuloy tayo mga Marites. Ito, latest, Maton. Number 1 sa Netflix, Mr. Fu. In fairness naman Your favorite. In fairness naman sa Maton, hindi lang isang gabi o isang araw hanggang kanina umalis ako ng bahay. Napanood mo na ba? Hindi. Ako napanood ko na. Number 1 ang Social Climbers. Diba? Sa movie. Tapos, dito nga syempre, meron pang naglabas, hindi ko lang alam, siguro fan ito. Hindi naman bida ang Maton sa Incognito, pero kasi maganda ang role nila doon. Kasama sila doon. Kasama sila doon. Number 1 din ang Incognito sa Netflix sa series. Tapos sa movie, number 1 yung mismong movie nila. So syempre, nagpupunyagi ang mga fans ng Maton dahil nagna-number 1 sila. Nung kinilik ko yung Social Climbers, maganda naman yung teaser o yung trailer. Pero hindi ko napanood yung buong movie. Grabe ang laplapan. Talaga? Ang dami nilang mga chuchung-chung moment. Tsaka hindi, in fairness na sa hindi lang 2, 3. Marami. In fairness naman. Tsaka si Maris, pag uma-attend siya ng mga event nila, silang dalawa, ang pa-sexy siya ng pa-sexy. Talagang kinakarir niya ang pagpapasexy. At in fairness, bago pa mag-number 1 yan, di ba, umeffect din ang movie nila sa Berlin. So, sunod-sunod yung blessings ni Although hindi kasama sa Berlin si Anthony ha. Hindi kasama. Pero sunod-sunod yung blessings ni Maris. Tapos eto pa, sinundan nung silang dalawa ni Anthony Jennings. So mukhang tuloy-tuloy ang kanilang pagsasama. Kaya naisip ko din yan. Diba? Kasi after ng scandal, parang dating, baka kailangan nilang gawin yung Incognito dahil nandyan na. Tapos, cut na. Pero dahil sa mga bonggang pangyayari, tingin ko, tuloy-tuloy. Pwede pa masundan yan at walang planong mabuwag yan. Siyempre, dahil milking. At saka walang duda, ang ganda talaga ng chemistry nila. May eksena sila dun, and ewan ko kung totoo yun, yung pareho silang hubot-hubada na tumalon sa swimming pool. Fairness naman. Ano ko lang, sana sa lahat ng
success na tinatamasa nila ngayon, sana wag lalaki ang ulo nila. Unang-una, naranasan na nila ang medyo... Nayanig sila, nayugyug sila. Correct. So sana maging lesson yun. Maging magandang motivation to. Pero wag ikalalaki ng ulo, mga kapatid. Gawin na lang nila yung... Hindi. Dapat yung tama na lang talaga yung ginagawa. Tama lang yung ginagawa. Pero ang sarap sumalik ni... Ang sarap ni Anthony Jennings sumalik, ha? Ibang klase. Tikman mo? Anong lasa? Kinu-close up kasi ni Direct Paul Jason Laksamana, siya yung director nitong Social Climbers. In fairness na. Hindi ako talaga, teaser nga lang, trailer lang, medyo nagandahan na ako. Nakita na ako. Hindi ko pa napanood yung buong film. Pero natuwa naman ako dahil... Tapos yung sayo nila ng kuratsa. Fairness. Yan lang. Mamaya, try ko panoorin. Okay, yung ending, bilangin mo kung gaano katagal yung kissing scene nila. Laban gano'n. Pinalbugan nila yung Rico yan tsaka Claudine Barreto sa movie. Di ba may eksena yun sa lang? Ganon ang ending, got to believe. Inabot na ng umaga, pero dito ganon din. Sige. Okay. Ito, magbalita. Mga Marites, magbabalitaan naman tayo tungkol sa Oscars. Nakatatapos lang po. Kanina. Highlights and sidelights. Yes, Prof. Siyempre, kasama ako doon sa mga nagre-reklamo. Bakit ang aling Demi Moore? Si Demi Moore para sa pelikulang Substance. Pinag-uusapan, nagtitrending kasi parang nabudol daw nito ni Mikey, ano nga ba pangalan ng apelyido ng bago? Madison sa pelikulang Anora. Diba? Na nahumakot din ng iba pang parangal. Best Director, Actually, ang pangalan? Anora. Anora, yeah. Anora. Yan ang humakot sa Oscars. Parang nakalima sila picture, yes, director, actress, editing, actress. Tapos, pinasalamatan nga nitong Best Actress winner na to yung mga sex workers kasi ganun yung role niya dun sa movie. Pero syempre, lahat pa rin yung mga, lalo yung mga traditional at saka yung mga nag-i-expect, mga sentimental favorite. Kasi talagang, ako napanood ko yung The Substance, galing-galing ni Demi Moore. But anyway, yun ang desisyon nila. Although, si Demi kasi at saka itong si Mikey, sila lang talaga yung nabigyan ng maraming mga prior to Oscars, may mga minor award giving body na kakatulad ng Screen Actors Guild, yung Golden Globes, etc. etc. But syempre lahat ina-expect. Tapos ang naging best actor, hindi rin nag-win si ano dyan. Ang nanalo dyan si Adrien Brody. Oo, na biglang hinalikan ni Halle Berry kasi parang inulit yung eksena na manalo naman ng best actress si Halle Berry. Hinalikan. Mga ganong sidelines. Plus, binigyan ng Lifetime Achievement Award dyan si Quincy. Tama ba ako? Malay ko! Sino ba? Jones. Quincy Jones ba? Si Mickey Oprah. Yes. Whoopi Goldberg. Oo, yun. Hindi kasi pero ako talaga, usually talaga si Oscars, meron talaga siyang ganyan na. Ang lakas ng urot, no? Diba yung, bawa si, katulad ni Demi Moore, lahat ng nawawagi. Pero pagdating sa Oscars, biniiba talaga nila. Mapapansin lang. Alam mo, ayaw ng Oscars ng masyadong sineselebrate? Popular Star. At saka yung popular, tawag dito, choice. Popular choice. May ganun si Oscars eh. Oo, baliw din ano. Parang nakakahiya din kasi kasi nga maraming yung academy kasi diba? Si Demi na 60 plus na, parang hindi na siya mabibigyan ng mga lead roles. Like si Glenn Close nga ro. Lagi na lang daw nanonomen. Pero pinapapanalo. Totoo ka. Isa sa pinakamagagaling. Pero tsaka in fairness, maganda pa naman mag-speech si Demi Moore. Parang nasabi na niya ata lahat dun sa lahat ng mga pagtanggap niya. Tinodo niya na lahat. Kaya sabi ko, duda siya na knowing Oscar. Ang ganda ng mga speech ni Demi Moore sa SAG, sa Golden Globe. Ang ganda ng mga niya. Tapos sabi ko, baka wala na siya masabi pag kinuha niya Oscars. Wala na. Wala pala siya. Pero clap naman siya nung manalo naman si Mikey. Actually, diba? Hindi movie pala ito, ha? Hindi. Sabi ng isang friend ko, habulan daw ng habulan. Yun daw eksena nung Mikey. Kasi nga mga run lang daw ng run. Sabi pa sa isang friend, tawag pa ako nag-post, kaya din daw ni Barbie Fortesa. Yung baka mas magaling pa. Tama-tawa talaga ako sa talagang bitter na bitter siya na hindi nanalo si Demi Moore. Ang dami mga taga-industry. But anyway, hayaan mo siya. Sayang lang. Hindi man tayo kilala niya. Pero alam mo, hindi ko kasi siya napanood talaga kanina dahil di ba nga wala ako. Pero meron ako nabasa na si Blackpink.
Si Lisa, nag-perform siya. Nag-perform siya. Lea Salonga. Yeah. Ha? Tatlong sila, di ba? James Bond. Nag-perform yung Black... Hindi ko napanood. Hindi, si Lisa lang. Siya lang, si Liza lang. Pero hindi yung grupo ng Blackpink. Hindi. Siya lang mag-isa from the Blackpink. Yes. So ang gandang exposure din dun sa... Napanood mo, Gracie? Ay, papanood ko. Pero ang standing ovation yung si Cynthia and si Ariana Grande doon for sa Wicked. The Wicked. Ay. Yun ang opening. Yun ang performance Watch nila. opening. Yeah. In fairness. So, nawa din. Medyo inisnab din ng Wala rin, di ba? Pati naman si Emilia Perez, di ba? Wagi. Hindi masyado. Kasi nakasira yung mga tweet ni di ba? But anyway, Going international. In Going fairness. international na po, Marites. hindi naman. Ano lang natin yan kasi bahagi na rin ng mga entertainment sa local din yan bukod sa mga beauty pageant dyan, no? Close na tayo kay Meryl Streep. Meryl Streep! Okay, ito. Beanie. Kinikilala sa Grammys. PhD. Yes. Bongga to kasi ang Grammys, meron silang Music Friday list ba yung tawag doon? O playlist. Ganon na. Kung saan na-feature ang Grammy tuloy. Na-feature ang Beanie. Ang kanilang bagong EP na Beanieverse. Ayun. Kasama ng Nations Girl Group, kung tawagin ng Beanie, ang mga naglalakihang international artist din. Isa dyan si Lizzo, Benson Boone, at marami pang iba. Oh, I love Benson Boone. Oh, yun na. At tinawag ng Grammy na infectious. Tama ba ako? Ayan. Infectious ang awitin ng Beanie, na Beanieverse. Sabi, enter the Beanie Boys Beanie's new era, which began last summer when the 8-piece Filipino girl group launched their Beanieverse tour. Now has an infectious soundtrack in the form of their latest 6-track mini album. Sabi ng Grammy. Diba, syempre, magandang balita to na talagang ang ating sariling P-pop group ay talagang nakaka-penetrate na ng bongga internationally. At dapat magpasalamat yung mga fans kasi kaya din napapansin ng Grammys yan kasi dahil sa dami nila ng followers at dami nag-share, syempre, nalalaman Lagi nagtitrending, viral. Sino ba tong grupo na to? Malaking tulong yung mga fans, kaya na... Totoo naman. Kaya na nalalaman ng mga international na napapansin sila. Kumbaga sa engagement, nakikita nila. Tapos lagi nagba-viral, ganyan. So, yun. Trending. Congratulations sa Beanie at sa mga fans na tumutulong na para lalong sumikat ang Beanie. Sa mga Bloom. Yung Bloom. Okay, Bloomers. Yes. Okay, mga Marites, kaugnay ng Beanie. Ito na po ang PBA player na si Kailan Chongson. Nagsalita na tungkol kay Beanie Aya. Kasi nga si Chongson nga, si Beanie Aya, naispatan nanonood na isa sa laro ni Chongson na mula po sa Rain or Shine team. So, kinunik na naman. Nagsalita siya na corner siya ng News TV5 na nakilala niya si Beanie. Aya through sa church, through a friend. Other than that, basta sabi, she's a good person. Other than that, ayun naman, wala na siyang gusto sabihin dun sa personal. Ayun. Pero isa siyang Beanie fan. So nothing romantic or spectacular. Nothing romantic. Spectacular. Ayun, yun lang Diba na? Pogi. Diba? Naman. Film yan. Lumaki sa... Malaki? Lumaki sa LA. Yun. Di ba malaki yan? Ano naman? Tangkad yan. Ang laki nga. Diba? Wala. Half body o ang laki na. Basta she's a good person. Nothing romantic. Diba? Something yun. Para bang mag-react yung mga something. Siya lang bang Beanie na pag-usapan na may basketball player? Meron Carico Blanco, sino ba yun? Hindi naman basketball. Hindi siya lang yung basketball player. Kasi nanood siya. Baka in-invite ni Siguro nga Baka naman mahilig si Beanie Aya sa basketball. Or... Ikaw ba? Chongson. Ambet. Myongson.
Ano ba si Ambet Chongson na yan? Ambet Chong. Bagay Ambet Chongson. Mrs. Chongson, pag tinawag ka sa bangko, di ba? Mrs. Chongson. Di ba? Tapos ano ka yung Chinese, di ba ang tawag doon? Mrs. Chongson, naka-Chongsam ka dahil ikaw ay Chongson. Dahil dapat naka-Chongsam ka. Chinese yun, no? Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Okay, ito mga Marites. Ito, SB19's new single, Damn, New Look. New single Ano na, daw? new look pa. Ayun, at ang kick-off world tour nila ay sa May 31 magsisimula na binibenta na po ang ticket. Di ba? Napanood nyo naman yung kanilang di ba? Ay, hindi ko napanood. 4 million nun. Panood ko yan. Yung kanilang MV. Sa AOS, di ba? Oo. Mga Yun. formado sila ngayon, iba mga pormahan Iba nila. na, iba na talagang ano. Tsaka hindi maganda yung styling nila in fairness. Napanood ko sa interview nila. Sa Net25 na panood ko. Yun ba yun? Baka, hindi ko nakita kung ano. Pero ang ganda ng itsura nila. Ano yung look? Tapos may mga pinapipili sila, mga kulay-kulay something, yun. Tsaka nagpahaba ng buhok dyan si Pablo. Oo, si ano din, si Si Steph. Ano yung buhok yan o extensions? Hindi, pinahaba raw niya. Sa kwento. Ha? Buhok ni Steph. totoo Ano sa'yo, yan? Sinabi diba? niya sa'yo, Gracie, na mga totoong buhok Hindi, na yun. sinabi nga niya. Pati si Josh, Joshua. Hindi ko masyadong kilala pa si Pablo lang tsaka si Stel. Si Stel ngayon hindi ko naman kilala masyado. Ay, sa gitna. Nabago na yung itsura niya. Oo nga. Baka naman, intrigahin mo na naman, ha? Dan natin na bago kasi dahil ng gayos-ayos niya. Talaga maraming fans yan. Jokot ka, no? Ayoko, hindi ko favorite ko yan. Talaga? Kasi favorite ko. Okay, sa diba? lumulubog na bangka, sino ang isasalba mo? SB19 o si Jojo Mendrez? Kailangan isa lang sa FB nga. Di ba tinanong mo na yan? Hindi, ibang artist yung tinanong ko okay, dati. okay. Ngayon, Jojo Mendrez o si Stel ng SB19? Huwag mo ba akong papiliin po? Bakit naman? Kailangan mo mamili. Ayoko! Wow, leveling. Leveling, Jojo. Leveling. Si Jojo di mo ba alam Mendrez at si di ba? Stel. Samantalang nung nakaraan, si Jojo Mendrez ang Sino nga pinili yung niya. Magaling din eh. Hindi nyo alam. Matanda. Nakalimutan ko Sino rin. pinapili natin? Jojo Mendrez Hindi nyo alam. Nakalimutan ko rin. Alamin natin. Alamin nyo yan. Diyos ko. Malalaman niya na netizen, sino yung pinapili ko dati? Kasi Jojo Mendrez yung pinili niya. Pero ngayon po, hindi nakapili kung si Stel or si Jojo Mendrez ang Naku, isisave niya Jojo sa Mendrez bangka. pa rin ako. Oo, Jojo Mendrez daw. Tingin ko din. Oo, Diyos ko. Nire-report lang natin dahil sa kanilang fans. Correct. Pero si Diba? Jojo Mendrez ay isisave mo sa bangka. Yes, oo. Why? You know the reason why. Thank you sa 1.2 live viewers natin. Thank you. Diba? Uy, 1.2 ang bilis. Kaya nga, ano pa ba? Recess na tayo, di ba? Again? Hindi pa, hindi Hindi na. pa. Magbalik na tayo mga Satan na. Ayan. Ito mga Billet Queens ng ASAP. Dinidemand ng fans. Pero, may fans pa ba sila? Grabe. Sino? Uy, grabe Billet siya. Queens? Grabe ko Oo naman. Oh. Sorry. Sino na ba yung mga Birit Queens Sino ba na yan? asa? Yung apat. Sino yan? Si Angeline Sino? Quinto, si Jonah, si Morissette, saka si Clarice. Si Morissette na di ba? Hello, grabe naman Uy, to. si Hindi, ano? Si Clarice de Angeline. Guzman. Si Angeline. Angeline Quinto, tsaka si Jonah. Sorry, ang favorite ko dyan Clarice, talaga. magaling yan. Yun yung Clarice. Actually, magaling sila lahat. Pero favorite ko si Jonah. Si Si Clarice Jonah kasi ang linis. Diba, no? Malinis. Clarice Menpenco. Ay, ano ba? Jonah. So anyway, binigyan nga sila. Jonah Limbilay yan eh. Ay, diba? si Jonah nga. Jonah na nga lang gamit niya. Hello. Matagal na si Jonah. Oo, luma na yan, oh. Jonah. Oo, dahil mahirap nga, dahil hindi mo matandaan si Pero ang Mirai. pinaka-karakter dyan si Angeline. Si Ay naman. Correct. Mega karakter. So anyway, may panawagan nga yung mga supporters nila kasi for the longest time nawala sila sa ASA. Tapos kahapon parang binigyan sila ng parang welcome uli. Tapos parang nire-relaunch uli yung... Sila? Apat? Silang apat. Oo, bakit sila? May problema ka ba? Good factor. Lahat naman yan magagaling. Wala kang may ano dyan. Lahat yan Where are they mahuhusay. now? ASAP!
Oy, you cannot Sobrang magagaling yan. So kaya nga sila nga tinatawag talaga mga Beery Twins kasi talaga namang mahuhusay sila Bakit may pero? Ba't ni-demand tapos pero? Hindi nagdidiman kasi mga supporters na ibalik sila gawing regular uli sa ASAP. Yun ang so hindi istorya. sila regular? Hindi pa. Hindi na kasi Hindi na. Pero dati sila, di ba? Kaya dati pa nga yun, di ba? Nung pinabalik na wini-welcome uli, sabi ng mga fans, sana tuloy-tuloy na yan. Tuwing linggo, dapat napapanood na sila. Sino na pumalit sa mga kanila? Malay ko sa kanila din. Sino na mga birit doon? Nabuwala sila. Si Regine. Oo naman. Yung ka-batch nila. Baka yung mga bagong champions. Kasi di ba yung mga galing sa tawag ng tanghalan, yung mga lalaking chuchuchuto, di ba yun? Malalaki ba sa ASAP? Palagi pa rin sila sa ASAP. Pero hindi sa Pero hindi na as group. Yes. Lagi. Kasi, well, yung katapat nila, yung meron ding, meron kasing tinatawag ng mga Queen. So, apat din ba yun? No. Parang more than Julian. Kaya mo yan. Rita. Kaya mo yan. Nag-concert siya. Alam mo yan, nag-concert Dalawa yan. pala nabibigay mo. Sino yung bumirit sa burol? Kasama ba yun doon? Oo. Sino yun? Si Rita nga yun. Hindi yun. Hindi rin. But ever. So Pero anyway. nag-viral yun yung tumitingin si Julia at saka si Rita. Basta Sino? yun. Rose. Basta anyway, yun yung counterpart nila doon sa AOS. Pero sa ASAP nga, hindi nga sila as group. Kaya nagdidemand yung mga fan supporters nila na sana nga ibalik na sila uli as group. Kasi yes, nag-guess sila doon at individually. Pero as group. Sana nga. In fairness naman sa apat na yan. Di ba ang schedule nga din minsan? Eto na diba? sila. Ayan na. Nag-concert yan. Pero karangkulang to, hindi to iba. Ay, kinwestiyon. Oo, kasi sa GMA galing si Julian, and then meron kasing kasama si Lani Mitaluch. Hindi Si yan. Angel, hindi naman sila kasama doon. Si Julian San Jose, Rita Daniela, Golden Cañedo, Yun! Thea Ashley, Jessica Villarubin, and Jenny Gabriel. Wow. Si Jessica yata yung viral, if I'm not mistaken. Yan yung produkto ng bumirit sa Siya ba yung sa The Clash na Jessica champion? Yata mga parang... But anyway, si Jenny Gabriel kasama pala siya. Yun yung gumagaya kay Angel Luxi? Oo, siya yun. Ayun na nga, siya na nga, si Jessica. The Rubin. Galing ni Rose. Muntik na. Diba? Oo. Hindi na enumerate. Anyway. Hindi ko kaya si Thea eh. Gusto ko si Thea eh. Wait. Kailangan ko lang to ibalik. Si Cedric Juan pala yung pinapili natin. Ayun. Cedric Juan or Jojo Mendez. Kasi nga, ikinasal. Parang na-miss ko si Cedric Juan ngayon, Oo. Pinasingit. Ayan. Wala. Pinasingit ba? Wala, no? Wala. Na-miss ko siya. Kasi Tapos na. siniris niya yun, simula ng date, ganito, hanggang nagsimula sa kinasal. blind Kasi wala pa rin daw kasing Confirmation. In fairness. Pero ang gusto ni Cedric, si Jay na talaga? a-announce ng confirmation. Okay lang po sa kanya. Tapos na siya. Diba? Pagkatapos na siya i-line up ng more than 4 episodes. Would it make any difference kung confirm mo hindi? Yun na ang statement, mga Marites. Marites Universe. Will it matter? Yes. Sabi naman, daming series yun na. Diba? Hanggang dumabo sa Cedric versus Bendres. Pinatulan eh. Di patulan. Diyos ko. That's news. Ang tanong mo ngayon, Cedric o Stel? Hindi. Jojo pa rin. Kahit wala sa bangka si Jojo. Alam mo, sumama ka rito, Jojo. Diretso lang tayo mga Marites. Ilan mo nga to kay Jojo. Guess nga. Jojo Mendez, mag-guess po kayo dito. Morley Alinyo, guess mo rin itong si Jojo. Alam niyo po, 1 buwan na po kayo dito. Eto mga Marites, tuloy tayo. Katniel, posible pagsamahin ulit sa isang endorsement, Mr. Fu. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi. Ako posible. Ito nga, hindi kasi may mga nagsasabi na itong incognito ni Daniel Padilla ay naging maganda ang resulta para kay Daniel Padilla dahil syempre alam naman natin dun sa kontrobersya nila ni Katniel, akala nila hindi na makakabalik pero nagbalik siya na kakaibang karakter. Si Daniel. Si Daniel. Tapos, meron chika na
Dahil dyan sa incognito na yan, paano naging interesado ang isang brand na kunin na endorser si Daniel? So eto na, nagbabalik na yung mga endorsement kasi parang nabalitan natin dati, umaatras yung endorsement o nawala si Daniel, si Catherine lang ang itinira. Ganyan. Nagkataon daw yung brand na nag-invite or nag-i-invite or iniisip si Daniel ay sister company nung ini-endorso ngayon ni Catherine. So syempre, 1+1. Hindi naman sinabi ng brand na kukunin sila dahil si Catherine meron na talagang siyang kontrata. Si Daniel yung bago. De syempre, naging malikot ang isip ng mga utaw na, nako bilang si Catherine naman solo siya. Wala naman sila ni Alden na proyekto. Wala naman siyang proyekto ngayon na may ka-love team. Tapos si Daniel naging bahagi ng buhay ni Catherine. Why not na maging endorser sila ulit bilang mag-sister company naman daw yung produkto or yung kumpanya. Pero wala namang confirmation. Pero mukhang kukunin talaga si Daniel nung brand. Na sister company nung ini-endorse ni Catherine. Bakit hindi naman imposible yun? Diba? So, di sige, samahin nyo. Alam, posible yan, lalo na sa mga artista, if the price is right. Yes. Kung milyon-milyon na sampal. Lalo na sa mga endorser na mga party list, if the price is right. At saka minsan naman sa endorsement, nagagawang paraan, hindi sila magkasama. Pero pag pinalabas, parang akala mo magkasama. Maraming beses na yan. Oo, pwede naman. Pwede mag-shoot dito sa Scott Media si Catherine. Tapos si Daniel sa kabilang room. QC. Ganun palayo. Ito na ba? Pa-sweet. Ito na. Tuloy-tuloy tayo mga Marites. Nadine Samonte, rumampa sa Milan Fashion Week. PhD. yes, kung kailan, aminin natin, di ba, na 3 na ang anak ni Nadine, nag-gain na ng weight, medyo nag-lose na. Ngayon pa siya naka-experience na rumampa sa Milan Fashion Week. Ito yan. Ayun, parang may video sila. Yan na. Ayun pala. Yun. So, very proud naman si Nadine at sobra siyang na-excite. Siyempre naman, di ba? Sino ba naman ang hindi? Alam naman natin, usually, ang mga rumarampa dyan, mga heart evangelista, di ba? Of course, si Maymay Entrata. Maymay, correct. O yan. At saka, parang magandang din kay Nadine yan kasi kaka-celebrate lang din niya ng kanyang birthday. Yes. Magandang exposure. At in fairness, nakarampa siya at nakalista siya. Correct. Kanino? Solong-solo niya. Solo. Dahil di ba doon sa anong ball yun? GMA ball? Yes. Nawala siya sa lista. Alam mo, naisip ko nga yun. Sabi ko, parang ang bongga naman ng vindication. Kung vindication man kay Nadine. After na ma-snub siya doon sa GMA ball. Aba, dito naman, Milan Fashion Week. Kaninong damit yan ang kanyang nirampa? Hindi nakalagay Hindi niya din sinabi. Malamang yan kasama niya. Pwede. Normally gano'n. At saka parang Filipiniana. Malamang ito nga. Yung fashion designer, no? Still on a high, sabi niya. Ay, eto, designer, fashion nurse underscore Norman. Taga Bacoor, Cavite. Ang pangalan niya, Norman Malagueño Akuba. Yun. Fashion designer, nurse midwife. Taray. Bongga rin na. Congratulations naman sa pag-drama. Okay, ito naman po. At happy birthday na rin. Happy birthday na din na to. Melay Cantiveros, pahig pa bang maging PBB housemate? Yes. HD. OA naman na siguro kung mag-housemate pa siya. Yeah, nagtanong nga niya ng ating kasamahan sa Empress din na si Jimpy Anarcon. Kasi di ba, alam naman natin na si Melay ay grand winner ng PBB. So, tinatanong siya ngayon. At saka, usually kasi sa mga host, minsan bigla na lang sila ipapasok sa loob. Magiging housemate for a while. So, parang nagulat nga si Melay nung tinanong siya kung willing pa ba siya na maging housemate. Bata niya dyan. Kataway sagot ni Melay. Sabi niya, Sabi niya, parang hindi na. Kung ako naman kasama ko ang buong pamilya ko para libre na sa lahat, libre na pagkain. Oo nga naman. Doon na lang sila. Pero sabi ni Melay, nagseryoso na give chance to others na raw. Kumbaga, na-experience na nga naman nila yan na maging housemate. Marami ngayon nag-aabang talaga. Sino ba talaga ang
papasok ng mga celebrities, both from ABS-CBN and GMA. May mga pinakita na, di ba, yung mga mata-mata? Parang pinapahulaan tong mga, may mga ilan na parang, alam mo si Michael Sager, tingin ko, isa doon. Saka, isa yun. Basta yun. Kasi halatang-halata yung mata. Si Jill, parang hindi naman kasama si Jillian. Yun. So, abangan natin. Hindi ko kakayanin kung kasama sa mga housemates si Jojo Mendrez. Ay, you'll never know. Uy, mga batang edition naman siguro ito. Bakit? Di ba pag celebrity edition, walang age? Walang ganon. Ewan ko. Ha? Masasagip ko na lang sa bangka. Jojo Kailan ba Mendrez. magsisimula ulit? Di ba malapit na yan yung March yan? Di ba? Hindi ko alam. Unfortunately, hindi ako nakarating. Yun na. Yes! Maraming salamat sa pakulay ni Remy Bu, 2.49 euros. Thank you, Remy Bu. At kay Veka Laksamana, 19.99 USD. Thank you, Veka Laksamana. You know the rules. Yeah. Eto mga Marites, sa Milby, umiyak sa fast talk. Kanina yun, di ba? Kanina lang. First time niya mag-guest sa GMA, first time din sa Star Talk, at natanong nga siyempre ni Kuya Boy, yung tungkol kay Catriona. Kumalik pa nga siya dun sa, just the floor. Pero grabe, hagulgol. Yes, dahil nga salita siya na parang nahihirapan siyang kumbaga, basta mahal mo raw isang tao. Di ba, Ambet? Oo, pero parang... Mas mahirap daw kasi sa kanila. Hindi lang sila boyfriend-girlfriend. Boyfriend-girlfriend. They are engaged. Yeah. Yun na nga. Hirap nga naman. Kasi parang pag-engaged ka na, siyempre. Kulang na lang yung bas-bas talaga yes, na couple na talaga kayo. Pero ang taka lang ako kasi may pinopromote na movie or what is ang taga-taga ng issue naman kasi yan eh. Correct, di ba? Parang maano ka rin doon sa timing. Showing na, di ba? Parang sinagot niya yan. Kasi bakit siya nagsalita ngayon? Kasi ayaw niyang magsalita about the breakup sana. Kasi nga nadadawit or nagiging issue si Moira na third party. Di ba sinagot niya yan na it's not, but hindi ganon. Walang ganon. And sabi pa nga niya, di ba, Moira is no longer his friend. Then, he was also asked yung pag-iyak ni Kat sa TG Monterde. Parang nakita niya na wala siyang magawa. 2 seats apart lang sila, ha? Oo, lapit nila sa isa't isa. Oo, ang hirap daw pala Mahirap talaga yan, di ba? Di ba, Ambet? Naranasan mo rin yun. Sabi talaga. Pero showing na yung movie, di ba? Naglasing lang ako noon. Naglasing ka lang. Naglaklak lang ako. Sabi lang ni Alan Jones, sa siguro napanood yung movie, ang gwapo ni Dennis, yun lang. Yun lang. Ay. Ano ba? No more, no less. Ay, at least may gwapo kang napanood. Gwapo naman talaga si Dennis. Kaya nga, at least may nagwapo kang napanood kaysa sa nanood ka na, di ka mo wala ka nakita. Pinost niya, alam ko din na yan, no? Correct. Alam mo na ibig sabihin, no? Sa mga Alam mo na, di ba? Take it from there. Ito, on cue to si si Alan. Nag-text? Oo, hindi pwede. As if naman pwede kong basahin, Alan, di ba? Dali. Niloloko ko nga eh. Sino yun? Sino? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sabi nga, hindi kong basa. Hindi naman pwedeng sabihin on air. Okay, mga Marites. Tapos na? Tapos na, siyempre. Talaga? Okay. Talaga? Yan po ating isang linggong Chismis! Bakit ako napaubo? Aba ko po susunod na ang The Who